Mula po sa Memorandum of Understanding na ito, ano-ano po yung mga uri ng trabaho sa sektor ng turismo na maaaring pasukan ng mga senior citizens? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ma'am, kamakailan po ay nilagdaan ng isang kasunduan sa pagitan ng Department of Tourism at National Commission of Senior Citizen. Ano po yung nilalaman at layunin ng kasunduan na to? Alam mo, si Kweng, matagal na namin itong ninanais na magkaroon kami ng Memorandum of Understanding with the Department of Tourism. At it took us almost 10 months to prepare this kasi naniniwala tayo na dapat ang mga nakatatanda ay binibigyan ng opportunity for livelihood. At dito naman sa ating Department of Tourism, MOU natin sa kanila, ay magkakaroon tayo ng technical working group at kung saan ay ating paghihimay-himay at gagawin ang guidelines kung saan at anong pwede sa ating mga nakatatanda in tourism-rich destination areas. So yan po ay sisimulan na natin. Hopefully, ngayong June, katapusan, meron tayong makikita niyan o kaya naman bago magtapos ang taon na ito. Mula po sa Memorandum of Understanding na ito, ano-ano po yung mga uri ng trabaho sa sektor ng turismo na maaaring pasukan ng mga senior citizens? Dalawa yun kasi, Commissioner, no? Una sa lahat, kailangan yung ating tinatawag na barrier-free spaces ng ating DOT kung saan magiging accessible ito, hindi lang para sa hanap buhay, kundi para yung ating mga nakatatanda, ma-access nila at mag-enjoy sila sa ating mga tourist destination areas. On the other hand, regarding tourism opportunities, titinan po natin yung cultural heritage sites natin. Isa po yan sa siguro pinakamaganda na pwede nating gawin kaagad at pwede din natin sila isali doon sa ating mga tinatawag na mga tour guiding, no? At kasama din siguro dyan yung ating mga livelihood opportunities kung saan basket weaving o kaya yung mga produkto na meron sila ay maibigay natin doon sa mga tourist spots na yan upang ito ay mabenta natin sa ating mga turista na dadayo sa isang lugar. At ngayon po, nandito tayo sa Bohol kasi sa Mabini at naglo-launch tayo ngayon ng ating isang community-based care center at pinag-uusapan po natin dito ang pagkakaroon ng tourism destination, livelihood opportunities sa ating mga nakatatanda. Ma'am, paano naman po tinitiyak na yung programang ito ay hindi panandalian lang? Definitely, as a Kweng, kailangan may sustainability ito. Kaya mahalaga ang engagement, hindi lang ng government sector, kung hindi ng pribadong sektor. Pag-uusapan natin na kailangan ay dumulog din tayo sa ating mga various chambers of commerce at various organizations na mga business enterprisers, no? Para sila din ay maging katuwang natin at mabigyan ng pagkakataon ang mga nakatatanda to be rehired after their retirement. Ano naman po yung mga kwalifikasyon upang makasali sa training program ng Department of Tourism para sa mga senior citizens? May medical o physical check-up po bang kailangan upang masigurong fit ang isang aplikante? Napakaganda ng katanungan mo, Commissioner. Ang gagawin po natin, isasaad po natin yan pag natapos namin ang technical working group. Next week, una na pong technical working group meeting ng Taga-National Commission of Senior Citizens at kasama na natin ang Department of Tourism. Isa yan sa ating titingnan sa mga guidelines kung ano-ano ba. But basically, yung nabanggit ko na, tatlo lang naman ang initial na kailangan natin. First is able. Pag sinabi natin able ang isang senior, ay physically, mentally fit siya, no? Pangalawa ay capable siya. Ibig sabihin, kung ano yung kanyang interest at yun yung kanyang patutunguhan, ay willing siya to learn, no? So the willingness should also be there. Kaya yung tatlong iyon ang pinaka-basic na kailangan natin sa ngayon. But eventually, as we move forwards, we will be crafting guidelines on this matter. But ang nakaganda po dito sa kasunduan namin with DOT, with Secretary Frasco, ay lahat ng regional officer ay pwede nating itap for all of these programs that we are planning to undertake.
Ma'am, anong uri ng training yung ibibigay sa mga senior citizens? May bayad po ba ito? Tsaka paano po ina-adjust ang training, yung programs ninyo para ito ay maging angkop sa pangangailangan ng mga seniors? Again, napakaganda ng katanungan ninyo, Asekweng, tama po yan. Una sa lahat, kailangan libre po yung training, no? Lalong-lalo na doon sa mga interested na wala namang capacity financially. So, isa po yan. Ang alam natin, may mga trainers na ang ating Department of Tourism. So, kailangan itap natin yan. Pangalawa, meron din tayong engagement kasi with TESDA, kay Secretary Benitez naman, no? Kung saan meron tayong skills development, training. So, mga modules na gagawin natin will have to happen in the next several weeks or months. Matapos po mag-training, may kasiguruhan po ba na magkakaroon sila ng trabaho pagkatapos nito? At sa anong mga tourism sites o industriya maaring ma-assign ang mga senior citizens? Yes, again, isa yan sa ating isasaad doon sa ating technical working group. Nagkakaroon na tayo ng needs assessment sa ibaba. Mahalaga kasi ang needs assessment dahil aalamin natin anong meron doon, ano ang kanilang interest, ano ang pwede nilang pasukin. So mahalaga yun, no? Para ito ang magiging batayan natin when we finalize our modules for our older adults. So sa ngayon, ma'am, gaano na po kalawak yung partnership ng DOT at ng NCSC sa mga hotel, resorts o travel agencies para sa job placements? Wala pa, kasi nagsisimula pa lang tayo. We just started with our memorandum of agreement nung 2 weeks ago. Approximately 2 weeks ago. And then the technical working group will now start to work. So, heto na yung simula ng trabaho talaga ng ating technical working group. And we hope that we will be able to have the first output ng ating TWG by the end of June or early part of July. And then, i-roll out natin yan. We need to discuss this with the other business partners as well. Sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi at naging hakbang ng NCSC sa lumabas na fake video hinggil sa release at halaga ng Universal Social Pension na hindi pa naisa sa batas? Naku, alam mo, ang dami talagang fake news ngayon, kaya pinapaalalahanan natin ang ating mga nakatatanda, huwag pong maniniwala unless ito po ang naglabas sa atin ay ang National Commission of Senior Citizens. Kahit nga po yung logo namin, no, ginagaya na nila. Hindi po totoo yan. Ang 1,000 na social indigency program na sustento o ayuda ay nasa Department of Social Welfare and Development pa po yan. Wala pa yan po sa NCSC, but we are looking forward na matransition yan sa amin sa kadahilanan na nagsasaad sa batas sa 11350 na NCSC should be handling anything related to senior citizens. Pangalawa po, hindi pa po totoo yung Universal Social Pension. Malayo-layo pa po tayo dyan. Hihintayin pa po natin na mag-resume ang Congress at saka ang Senate to tackle this issue on the Universal Social Pension. So hindi po totoo. Ang totoo, subalit ang totoo ngayon ay yung ating binibigay na expanded centenarian cash gift. So ma'am, saan po maaaring dumulog ang senior citizens ng bansa para sa kanilang inquiries at maging mga tanong sa mga kasalukuyang programa ng NCSC? Meron po tayong mga regional offices. Ibibigay po natin sa inyo kung ano yung regional office. Kasama po ang mga contact numbers at contact person. Pwede po silang dumulog doon. O kaya naman dumiretso sila sa central office. Nandyan po tayo sa Quezon City Circle. No? Pwede po silang pumunta din dyan. O kaya meron din tayong mga numero na pwede nilang tawagan. Pwede rin po silang sumunod sa aming Facebook page. No? At doon pwede silang mag-chat o kaya sa ating email address. Okay ma'am, panghuli, mensahe niyo na lang po sa ating mga senior citizens na nabanggit niyo kasi sila yung mga nakababad din sa kanilang mga gadget at sinasabi niyo nga kanina maraming fake news. So ano po yung gusto niyong i-remind bukod po dun sa mga fake news na lumalabas ngayon dahil minsan nasi-share pa nila ito? Alam niyo po, mahal na po namin kayo mga nakatatanda at ang ating pong pamahalaan, lalong-lalo po ang national government ay talagang tumitingin sa inyong mga benepisyo at hindi lang benefit in terms of monetary, kundi kung ano-ano mga programa na pwedeng ibaba. We have the community-based care centers na sinisimulan natin that is really showcasing a whole of government approach kung saan lahat ng mga needs on a holistic manner ay ibibigay natin sa ating mga nakatatanda.
Manila. So, antabayanan niyo lang po kasi marami po tayong programa para sa inyo at nawa po ay lahat tayo ay mag-benefit nito. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!